God weeps with us so that we may one day laugh with Him. From the Protestant theologian Jürgen Moltmann. Welcome po ulit sa isa na naman nating special episode for Holy Week. Ngayon po ay tatalakayin natin ang Good Friday. Good Friday, ang araw kung saan inaalala natin ng buong pagmamahal, pagpapasalamat, at the same time pagsisisi sa ating kakulangan at kasobrahan sa mga sarili natin, yung pagpapakasakit, paghihirap, at pagkamatay ni Jesucristo. Madalas, kapag ito yung pinag-uusapan natin, nakafocus tayo lagi doon sa paghihirap, doon sa pagdurusa, doon sa kadiliman ng kamatayan. Pero, Good Friday. Good daw ito eh. Sa palagay ko, good ang Good Friday hindi dahil sa aspeto ng paghihirap, hindi dahil sa aspeto ng pagkamatay, but rather doon sa aspeto ng pinaka-genuine, ng pinakadakilang expression ng pagmamahal na kayang maunawaan ng simpleng tao. Sa paniniwala ko, that's what makes Good Friday that good. Despite of the horrors of the pain, the horrors of death, and the scandal of suffering and death. Sa liturhiya po ng araw na ito, una, ito ang kaisa-isaang araw sa buong taon na walang misa. Ang liturhiya ay very somber. Babasahin ang pasyon, ang salaysay ng pagkapako sa krus ni Kristo at ang kanyang kamatayan. Sa araw na ito, ginugunita natin ang kanyang paghihirap at ang kanyang pagpapakasakit. Pero ito rin ay araw na nakikita natin itong paghihirap, itong pagpapakasakit niya ay hindi lamang nasa nakaraan. Nakikita natin to sa ating kapwa. Nakikita natin to sa paligid natin. Nakikita natin to sa sarili natin. Minsan mapapatanong ka na nga lang, bakit hinahayaan ng Diyos na magkaroon ng paghihirap? Bakit hinahayaan niyang may sakit sa mundo? Para saan ba ang dalamhati? Yun ang mga tanong na nasa likod ng tanong na what is good on Good Friday? What is good in suffering? Sabi ng teologo na nabanggit na natin kanina sa pambungad na antipona, si Jürgen Moltmann, sa krus daw, hindi lamang ang anak ang nagdusa, kundi ang buong Santa Trinidad. Ang Ama,
na siyang nagbigay sa anak. Ang Espiritu na siyang pag-ibig ng dalawa. Ang buong Santa Trinidad ay nagdusa sa krus. Sa ating mga pagdurusa, sa ating dalamhati, minsan hindi natin ito nauunawaan. At baka nga, hindi natin kailanman mauunawaan yung bakit. Pero ngayong araw, ipinapakita sa atin, ipinapaalala sa atin na tayo'y nagdurusa, tayo'y nagdadalamhati, tayo'y umiiyak, pero hindi tayo nag-iisa. Siya ay kasama natin sa gitna ng ating mga pagdurusa, sa gitna ng ating dalamhati. Inaakay niya tayo, bagamat hindi natin nararamdaman, bagamat hindi natin nakikita. Sapagkat ang luha pwedeng makapigil sa pagkakita. Ngayong araw, tayo ay nasa piling ng isang Diyos na nagdurusa sa piling natin. Madalas, ang pananaw natin sa paghihirap at pagdurusa ay mistulang kaparusahan sa ating natura, sa ating pagkatao, sa ating mga nagawa, nasabi o naisaisip. Madalas, napapansin natin ang mga sarili nating tumatakbo sa kahit anong uri ng paghihirap. Gusto natin ginhawa. Gusto natin pagsasaya. Ginagawa natin ang pagdurusa, ang paghihirap, pagtitiyaga o pagpupunyagi bilang isang malinaw na kabaliktaran ng ligaya. Pero kaibigan, subukan mong pansinin, kahit nagsasaya ka, meron ka pa rin kailangang gawin. Walang ligaya na purong tawa lang. Sa isang araw mapapansin mo, meron kang pagtitiyagaan, meron kang paglalaanan ng oras, ng talento, ng effort, ng energy mo para matamasa mo yung sinasabi mong ligaya. Dahil dito, gusto ko sanang ibahagi yung punto ko na may dalawang avenue o pinagmumulan ang suffering. No? Meron siyang dalawang hugot. Itong podcast na to, malayo sa kalingkingan to. Baka nga hindi nga namin na-i-scrape yung surface. Pero suffering, pain, is a mystery of human existence na matagal nang ginagrapple ng philosophers, thinkers over all ages. Since the ancient times, since the time of the Bible, of the Old Testament. Kaya yung mga learned, no, yung mga wise Jewish elders during the time, they introduced Job, no, to really pierce deep into that mystery of suffering. And yet,
Sa mga nakapagbasa na nung aklat ni Job, mapapansin mo walang sagot dun na definitive kung bakit kailangang magdusa ng tao. So, kung sila, hindi nga nila yun nasagot talaga. Kami pa kaya ni Lennon na walang-wala sa kalingkingan ng mga masters na ito. Pero ito lang yung mai-share ko sa inyo. Dalawang hugot. Meron tayong mga paghihirap na nararanasan kasi para tayong inaagawan. At meron tayong paghihirap na nararanasan kasi tayo ay nagbibigay. Kung mapansin natin, yung unang aspeto, marami tayong pain na ating na-experience doon sa dimension na inaagawan tayo. Like kung nagawan ka ng hindi maganda, nagawan ka ng injustice, sinaktan ka deliberately sa salita, sa gawa, may inagaw sa'yo eh. By inagaw, ang ibig kong sabihin, hindi mo siya pinili. Yung suffering na yon, yung pain na yon. And yet, nangyari yon. Madalas, ito yung sinasabi nating injustices. No? May inaagaw sa'yo. At yung inaagaw sa'yo yung pinakapagkatao mo. Hindi ko siya lubos ma-language dahil ako, limitado din ako. Pero kung papansinin mo, dalawa lang talaga. It's either inaagawan ka o nagbibigay ka ng malaya. And yung punto ng Good Friday, bakit good yung suffering and death ni Jesucristo? Kasi yun ay nagbunga. Yung suffering na yun, hindi yun dahil inagawan siya ng buhay, kundi malaya niyang binigay yun para sa ating lahat. Meron siyang iisang buhay at masaya niyang inilagak yun para sa mga taong hindi nga niya kilala kung tutuusin. Para sa mga taong hindi nakakaintindi sa kanya. Madalas kasi pag nasasaktan tayo, ang makakapagbigay lang sa atin ng kapayapaan sa isip natin makabawi. Maging equal, no? Bawian natin yung nag-cause sa atin ng suffering na inagawan tayo. Inagawan tayo ng dangal, inagawan tayo ng opportunity, inagawan tayo ng kakayahan, inagawan tayo ng pera, inagawan tayo ng kinabukasan. 'Di ba? Pag yung mga namumuno sa atin, nagnakaw sa kaban ng bayan, 'di ba may nagsasuffer? May naghihirap. Kapag ang dalawang magkaibigan hindi nagsabi ng totoo sa isa't isa, 'di ba? Nag-agawan sila ng pagkakataon na maging tunay na magkaibigan. Kapag ang isang magulang hindi naging tapat sa kanyang tungkulin sa kanyang pamilya, hindi ba naghihirap yung pamilya? At may isang bagay o may mga bagay na inaagaw sa kanila. In contrast, merong aspects na kahit gaano ka bleak, no, kadilim or kahirap yung buhay, pero generously mong binibigay kung ano yung makakayanan mo. 'Di ba?
Merong gano'ng klase ng paghihirap na 'pag sinabi mong, "Pinaghirapan ko 'to, kaya ko 'to nakamit, kasi binigay mo ang lahat." Walang inagaw na oras, walang inagaw na kalayaan mula sa'yo. And kapag natamasa mo yung bunga nun, ang sarap lang, eh. Ang sarap ipagmalaki, ang sarap tamasahin, masarap, ibahagi. Ito yung good sa Good Friday. And sana sa inyong araw-araw na mga pagsubok sa buhay, maraming beses naaagawan kayo ng inyong pagkatao, ng inyong kalayaan. Huwag sana kayong ma-discourage. At kung merong mga pagkakataon na kailangan mong ibigay ang lahat, bigay talaga ng buong buo, ang efforts mo, ang iyong galing, ang kalayaan mo, huwag ka rin sanang mag-atubili. Dahil yung paghihirap natin, kahit anumang forma o anyo niyan, nakakapagligtas yan. Kaya minsan, 'di ba? Minsan yung mga nakatatanda sa atin, may wisdom yan sila na hindi natin maintindihan sa edad natin until dumating tayo sa edad nila. Yung mga kaunting pinagbabawalan tayo. Huwag mong gawin 'yan, huwag kang umalis, huwag kang magganito, huwag kang magganyan. Ta's nagagalit tayo kasi, "Hindi, matanda na ako, dapat hindi na ako pinagbabawalan." Only to find out later on, mare-realize mo, "Oo nga 'no, kung hindi ako pinagbawalan, baka pariwara na ako ngayon. Baka nagkamali ako ng desisyon." Swerte tayo may nagsasabi sa atin. Paano kung wala na? Na kailangan nating maging parent sa sarili natin o maging leader o maging adult para sa mga sarili natin. Yun yung good sa Good Friday. May nagpakita sa atin ng pattern na someone was successful to do it. That's what makes Good Friday that good. Sabi sa Salmo na siguro alam nating lahat dahil very famous siya. Psalm 22. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kapagka binasa natin 'yon o narinig natin sa unang pagkakataon, para bagang pinabayaan ng Diyos si Jesucristo ang kanyang anak. Ibig sabihin tayo rin. Pero itong salmo na ito, kung babasahin natin yung buong salmo, pagdating sa dulo, ang sinasabi ng salmo, maging ang mga di pa sinisilang ay babalitaan. Iniligtas ni Jakbe ang kaniyang bayan. Ito ay isang salmo na ang kanyang pagbasa sa suffering, ang kanyang pagbasa sa dalamhati, sa mga paghihirap sa buhay, ay nasa perspective ng thanksgiving, ng pag-asa, ng hope. Hindi siya isang salmo ng defeatism na naghihirap ako at wala ng pag-asa, kundi isang salmo na naghihirap ako pero umaasa pa rin ako. Ang bawat paghihirap, tulad nga ng sinabi ni Russell, gaano man kaliit, gaano man ka-trivial, bawat suffering ay nakapagliligtas din. Maaaring hindi natin nauunawaan,
maaaring maliliit na pagliligtas lamang, pero nakapagliligtas din. Yun ay dahil ang suffering, ang Good Friday ay good dahil may pag-asa ng Resurrection Sunday. Kung mawawala ang pag-asang ito, yun ang magiging end. Yun ang magiging kamatayan na talagang tunay. Pero habang may pag-asa, kahit sa gitna ng paghihirap, ng pagdarahop, ay mayroon pa ring liwanag na tumatanglaw. Ito ay hindi para i-justify ang mga paghihirap sa mundo, ang mga injustices. Kailangan pa rin nating gawin ang lahat ng pwede nating gawin para punasan ang mga luha ng ating mga kapwa. Para maitigil ang paghihirap ng ating mga minamahal. Kailangan pa rin nating maging aktibo. Pero sa gitna ng paghihirap, sa gitna ng mga suffering na ating dinaranas, sa lahat ng broken-heartedness na ating pinagdaraanan, alalahanin natin na si Kristo, sabi nga ni San Pablo sa kaniyang sulat sa mga taga-Filipo, si Kristo, bagamat siya ay nasa anyo ng Diyos, bumaba siya, niyakap niya ang ating pagkatao hanggang sa kamatayan sa krus. Itong kamatayan sa krus, yung simbolo ng krus ngayon sa atin ay isang napakagandang simbolong relihiyoso. Pero 2,000 years ago, yung mga unang nakarinig dito sa mga salitang ito ni Pablo, scandalous yun. Alam nila yung takot, yung yung gitla nung imagination ng kamatayan sa krus. Sabi nga ng isa sa pinakamagagaling na orador ng Roman Empire, si Cicero, sabi niya, ang krus hindi dapat ni banggitin ni imaginein ng isang Roman citizen. Ganun siya kalala, ganun siya ka-scandalous. Pero niyakap to, tinanggap to ni Kristo. Kaya sa ating paghihirap, sa ating bawat luha, kasama natin siya na naghihirap sa tabi natin. Kakaibang Diyos natin kung tutusin. Ang Diyos natin ay hindi isang superhero na bababa at ililigtas ka sa sense na um, na kukunin ka bigla para hindi ka na ma-atake pa ng kalaban. Pero yung Diyos natin ay bababa at maghihirap sa tabi mo. Magdurusa sa tabi mo. Sa gitna ng iyong sakit, sa gitna ng iyong dalamhati. Hindi dahil sa natutuwa siya, kundi dahil alam niya na itong ating pinagdaraanan ay panandalian lamang. Mayroong linggo ng muling pagkabuhay na hindi lamang yung ibig sabihin ba nito, okay lang na magdusa ako kasi meron naman palang resurrection at the end of my life. Hindi, hindi. There are also times na ng resurrection sa buhay natin. May moments of resurrection. We just need to be open to the Spirit
to resuscitate us, to make of us a new creation once again. At ito ang good sa Good Friday. Naging good ang Good Friday dahil sa lahat ng nangyari sa kasaysayan ng tao. Lahat nga, sabi nga nila, lahat ng taong sinilang ay nagdusa at namatay. Pero may isang Diyos na nagkatawang tao, nagdusa at namatay, ngunit muling nabuhay. Yun ang pinangahawakan nating lahat ng mga sumasampalataya kay Jesus. Kaya good yung Good Friday kasi alam nating hindi lahat magtatapos sa paghihirap at kamatayan. Yun lang ang nagpa-good sa Good Friday kung tutuusin. Kung wala itong pag-asa ng muling pagkabuhay, lahat tayo, we're all nothing. Pare-parehas lang tayong mamatay. Walang pag-asa. Madaling sabihin, mahirap gawin, mahirap manindigan. Lalo na kung ikaw ay nasa gitna ng iyong pinagdadaanan. Hindi ka naman makakapagsabi na, sige lang, may Easter Sunday naman ang buhay ko. Good Friday lang to. Wala, hindi. Kaya nga, habang nandyan ka sa Good Friday mo, huwag mo lang kalimutan na merong nauna sa'yo. At kahit nauna siya, hindi niya sinasabi, hindi niya ini-invalidate yung feeling mo na ako nga namatay. Hindi. Nauna siya para sabihin sa'yo na kaya mo yan. At sasamahan kita. Kasi nakita mo nga, dumaan din ako. At dahil dumaan ako, naiintindihan kita. Hindi ako Diyos na pinagmamasdan ka lang sa malayo. Hindi ako Diyos na hindi nakakaintindi sa nararamdaman mo. Kaya good ng Good Friday. Sa patuloy nating pagninilay dito sa mga mahalagang araw. No, mahal. Kaya mahal ang isang bagay kasi yan ay mahalaga. Yan ay precious. Mamahalin. Walang katumbas, kumbaga. Pagkatapos ng Biyernes Santo ng taong 2023, wala nang ibang araw sa Agosto o sa Hulyo o sa Nobyembre na makatatapat sa kahalagahan ng araw na 'to. Nag-iisang araw para lang sa ganitong usapan, para sa ganitong pagninilay, na kahit gaano kahirap ang buhay, maganda rin pala 'to, mabuti, good. Sa akin, ang aking maisa-suggest lang ay kung tayo man ay haharap doon sa mga pagkakataong susubukin tayo sa buhay, huwag sana tayong mawalan ng pag-asa. Kumuha tayo ng lakas kung hindi natin kayang kunin sa sarili natin, kunin natin sa mga nagmamahal sa atin. Higit sa lahat sa lakas na binibigay sa atin ng Diyos.
dahil tayo ay buhay. Para naman po sa aking suggestion para sa ating meditation ngayong araw. Dalawang tanong lang. When was the last time that your heart was broken? And when was the last time that you broke someone's heart? Pag nilayan po natin ito, alalahanin, tingnan ang mga bakit, ang mga paano, and we end it by offering it to the one who suffered with us, to the one who was broken, whose heart was broken when our hearts were broken, whose heart was wounded when we wounded someone else's heart. And we remember na ang kanyang mga sugat, yung kanyang mga dinanas na sakit, ay yung siyang nagpagaling at nagpapagaling sa mga sugat natin. Maraming salamat po sa pagsama sa isa na namang araw ng ating special episodes for this Holy Week. Salamat po.